Ayan, nakakatuwa kasi syempre sa February agad-agad, pagpasok ng 2025, we're here and excited tayo ibalita sa kanila. Ano ba, yun nga, like what I mentioned kanina, ang i-expect natin for this Aegis Halik sa Ulan Valentine Special? Siguro na iba kasi wala si Mercy. Pero kailangan namin lalong galingan kasi iba talaga yung kumpleto kami. Kasi nung time na ano to na plano talaga wala si Mercy, ang gusto namin talagang gumaling lang talaga siya. Pero talagang umalis na talaga siya sa amin, tuloy. Kailangan namin talagang patuloy namin na nasimulan na po namin ito. So, gagalingan po namin. Palakpakan naman natin, di ba sabi ko nga sa inyo, pag yun ang topic talaga, naging very, very emotional sila. Di ba, Ate Juliet, ikaw naman kanina yung mention na nararamdaman mo yung pressure na dati pag nandiyan sa Ate Mercy, na-feel mo na may sasalo sa'yo. But now, of course, anong feeling na hindi na lang ikaw ang nasa likod, kayong dalawa na ng Ate Juliet ang talagang pumuprol of her ages. Mas lalo kong na-pressure kasi iba yung ano ni ate, yung genre. So, lalo na ngayong concert na to, first time ko first time namin na wala si ate. So, kakayanin ko, galingan ko pa sana challenge sa akin. Actually, di ba, alam naman natin yung kasabihan na life goes on, di ba? It's a very, very tragic, hindi natin inasahan. Pero still, the music of ages, anumang henerasyon, pagparinig natin, ages talaga yan, di ba? Kaya laban na laban. Maraming salamat po. Pasisig naman kayo dito. Ayan. Di ba? Kasi tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga ayuda. I love it, di ba? Oo. Ayan, susunod na may bucket of beer na dito. Nag-inuman. Eto na, diretso na tayo. Let's start sa ating unang talong. Simulan natin ang ating kaibigan na si Stars ko to. Kuya Alan Sancon. Ayan. Ayan. May microphone mo ba tayo sa baba? Okay. Ay, dito po si Kuya Alan sa harapan. Grabe, Ate Mercy, emotional agad, no? Umpisa pa lang. Pero, Ate Mercy tuloy. Nakikita ko ba siya? Ate Julie, oo. Nararamdaman ko ba siya? Andiyan siya. Nandito siya kasama natin siya. Oo, diba? Ayan. Kuya Alan. Wala. Ayan. Ayan. Wala pa. Pain, Mike. I-lip-sing mo na lang. Ako na lang. Check. Yung bababa ako dyan, kuya. Yes. Hello, congratulations sa Aegis. Kala namin talaga after mawala ng Mercy, hindi na namin marinig yung boses ng Aegis. Tapos medyo nag-emotional pa rin kayo sa loob na nag-interview kami. Pero how hard to sing, especially ngayon, na first time kumanta na wala si Mercy sa in front of the media. How hard to sing yung mga famous song ng Aegis without Mercy? Paano yung kinakaya na kantahin at maabot yung mga tono pala without her? Parang talagang mahirap po sa amin. Kasi sanay na kami na magkasama kami ito. So ngayon naging anim. Nung before pa talaga, malungkot talaga kasi nga may sakit si Mercy. Hindi pa po alam ng lahat na nandun siya sa US, papagaling po siya, treatment po siya. So mahirap po kami talaga, kasi naiiyak, lalo na sa amin kasi kapatid po namin. Naiiyak po talaga kami, pero pinipilit namin. Then nung nalaman po namin, wala na po talaga siya. Halos hindi na po kami nakakanta. Kasi talagang yung mga tao na lang po ang kumakanta ng kanta niya. So, dito lang po namin na maalis yung ano namin. Lungkot po talaga. Pero, ngayon talagang kailangan po namin. Gusto namin tuloy na concert na to. Kahit wala po si Mercy. Kasi para rin po sa kay Mercy to. Na alam ko pangarap niya to Pangarap niya na pag-concert ulit. Na bago siya operahan, sabi niya, gusto ko lang uwi. Gusto niya sumama dito sa concert ito. Pero, wala talagang umalis na talaga siya sa amin. Kaya kailangan namin ipagpatuloy po. At dito pa rin po kami, kasi yun po ang gusto ni Mercy. Tuloy pa rin po yung Aegis, kahit pumudugod na po kami.
sa grupo na wala pong iwanan. Pero siya po nang iwan sa amin. So, ito na rin po. Is there a time na nararamdaman niyo pa rin yung presence niya in spite na wala siya habang kumakanta kayo? Opo. Nagka-drum, organ. Opo, talagang sanay. Alam mo yung pag nasa stage na po kami, talagang parang nararamdaman pa rin po namin si Mercy. Plus na lang on the lighter side, parang maganda yung concert kasi hindi lang yung ages na makikita. Yung some OPM artists like sila Morissette, sila Julian, sila Ogie, di ba? Is this your parang, kayo ba yung hands-on na pumili sa kanila para maging part ng concert ninyo? Paano naging process nung Hindi po, pero talagang masaya po kami na nandyan po sila. Alam mo po, bro, talagang malaking salamat po namin na nasa ganitong sitwasyon po namin nandyan po sila. Thank you, Aegis. Congratulations. Thank you po. Kinakabahan ako sa mga isasagot nila sa tanong ni Kuya Alan na nararamdaman niyo ba? Kasi January pa lang yung magiging episode ng mga content niyo pang November na, di ba? Di ba? Perfect yun. Oo, di ba? And the next question naman, ay yan, nagtatanong, okay, Alvin, yes, okay. Hello po, Alvin Ignacio from Daily Tribune. At tanong ko lang po, meron po ba kaming aasahan mga bagong kanta mula sa Aegis na maririnig namin sa paparating na Valentine concert? Or mga kanta parang bilang tribute para sa inyong kapatid na maririnig namin sa konsyertong ito? Meron po, i-release namin na before the concert or after the concert. Pwede po ba masabi kung anong During pangalan the ng kanta? concert. Ano po yung kanta? Sa huling ang title. Title ng kanta? Sa huling pag-uwi mo. So hindi pag-uwi. Pwede po kung marinig ang konting, ano kung pwede na o hindi pa? Surprise lang po. Ano po pa yung mga surprises na pwedeng abangan sa konsyerto? Marami pa po. May mga cover songs po ng mga kanta po niya. So, inano po rin yung ensayo po namin. Tapos yung mga songs po talaga sa mga ages na hindi pa rin po narinig, kakantayin po namin. Okay. How kay Direk? Direk, how exciting or challenging is this concert for you? I think this is one of the most challenging concerts I'll be doing in my career. One, it's because I was part of their 20th anniversary at the Araneta. And I've seen them in their best. And I still want to see them at their best at this concert. And I will try my best, together with the team, together with Aegis, sama-sama to, together with our producers, we will make sure that this is a show na talagang aabangan ng tao. Because puno ito ng puso, puno ito ng purpose. It's a purposeful concert because ngayon, kinakantahan nila ang isang miyembro, isang pamilya nila. And maraming salamat na siyempre, in-accept din ako sa pamilyang ito. Hindi po ako yung papalit kay Mercy. Pero, yun po. Huwag kayong umiyak. Direk, of the many Aegis songs, ano yung favorite mo? Ooh, that's hard. Siguro, pinakagusto ko talaga yung Luha. Luha is because, sinabi ko nito sa kanila, when I first directed their concert noong 2018, I told them na, actually si Mercy ngayon nasabihan ko, alam mo Mercy, yung kantang Luha, yun yung kinakanta ko nung 6 years old ako sa taas ng table, may hawak akong suklay, at kinakanta ko yung Luha. Tapos ngayon, after how many years, nakakadaupang palad ko na kayo, nakahawakan ko na kayo, at nadidirect ko kayo, at nakukulang-laborate ko kasi. And it's, sabi ko nga, also in my career as a singer, this is, as a director, this is the closest I can get to an OPM icon. And Aegis gave that to me. Kaya I will make sure really that this show is something that you can. Maraming salamat, Direk. At thank you din, Kuya Alvin.